Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. May mga alaala tayong pilit ibinabaon sa limot, hindi dahil sa masakit ang mga ito, kundi dahil sa bigat ng katotohanang dala nila. Minsan, sapat na ang isang pirasong papel na may kupas na kulay para gisingin ang isang damdaming akala mo ay namatay na kasabay ng panahon. Sa bawat sulok ng ating nakaraan, may mga lihim tayong ipinangakong dadalhin hanggang hukay. Pero paano kung ang mismong tadhana na ang gumawa ng paraan para muli itong mabuklat? Ihanda ang inyong mga puso dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa mga sakripisyong ginawa sa ilalim ng anino ng pagkakamali. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Zaria. Nagsimula ang lahat noong nakaraang buwan habang naglilinis ako ng lumang bahay namin sa Lukban, Quezon. Kasagsagan noon ng pag-aayos ko ng mga gamit ni Lola Emerenciana na kamamatay lang. Alam mo naman ang mga lumang bahay sa probinsya, Ate J, amoy alikabok, kahoy, at tila bawat gamit ay may ibinubulong na kwento. Habang hinihila ko ang isang mabigat na baul mula sa ilalim ng papag, isang maliit at kalawanging lata ng biskwit ang bumagsak. Sa loob niyon, hindi pera o alahas ang nakita ko, kundi isang litrato. Isang litratong kinuha noong dekada 70 sa dalampasigan ng Bulinaw, Pangasinan. Sa gitna ng litrato, nakatayo ang isang lalaking may pinakamagandang ngiti na nakita ko sa buong buhay ko, si Danilo. At sa tabi niya, nakayakap ang isang batang babaeng halos hindi ko na makilala dahil sa sobrang liit pa nito. Ako. Pero hindi ang presensya namin ang nagpatigil sa tibay ng puso ko, kundi ang sulat sa likod ng litrato na gamit ang tinta ng ballpen na halos burado na. Para sa ating lihim na bunga, hanggang sa muli, nating pagkikita, Estrella. Ang pangalang Estrella ay ang pangalan ng aking ina. Pero ang lalaking nasa litrato, hindi siya ang kinilala kong ama na si Tatay Gaudencio. Biglang bumalik sa isip ko ang tag-init noong taong 2005 sa Vigan, Ilocos Sur. Doon ako lumaki sa piling ng mga kamag-anak ni tatay, habang ang nanay ko ay laging abala sa pagtitinda sa palengke. Naaalala ko pa ang bawat hapon na kasama ko ang matalik kong kaibigan na si Ligaya. Naglalaro kami sa kalsadang gawa sa cobblestones habang naghihintay ng kalesa. Zari, darating daw yung pinsan ni Aling Perlita galing Maynila. Sabi ni Ligaya habang hinihingal sa pagtakbo. Sabi nila, mayaman daw yun at maraming dalang tsokolate. Siyempre, bilang mga bata, excited kami. Hindi namin alam na ang pagdating ng taong yon ang magbubukas ng isang sugat na matagal nang pilit na pinaghihilom ng pamilya namin. Ang tinutukoy ni Ligaya ay si Renato, isang matangkad at misteryosong lalaki na may dalang malaking maleta. Noong unang beses ko siyang makita sa harap ng tindahan ni Mang Sotero, kakaiba ang naramdaman ko. Para bang may kung anong kuryenteng dumaan sa katawan ko nang magtama ang mga mata namin. Ikaw ba ang anak ni Estrella? Tanong ni Renato sa akin. Ang boses niya ay malalim, pero may halong panginginig. Tumango ako habang yakap-yakap ang aking manika. Opo, ako po si Zaria. Kilala niyo po ang nanay ko? Hindi sumagot si Renato. Sa halip, tumingin siya kay Tatay Gaudencio na noon ay kakalabas lang mula sa loob ng bahay, bit-bit ang isang tumpok ng panggatong. Nakita ko ang biglang pagbabago sa mukha ni Tatay.
Ang dati niyang maamong mukha ay napalitan ng puot at takot. Agad niyang binitawan ng panggatong at hinila ako papasok sa loob. "Pumasok ka sa loob, Zaria. Huwag kang makikipag-usap sa estrangherong yan," sigaw ni tatay. Mula sa bintana, nakita ko silang dalawa. Nagtatalo sila sa gitna ng init ng araw. Lumabas din si Nanay Estrella mula sa kusina, suot ang kanyang apron na may mantsa ng toyo. Pagkakita niya kay Renato, halos mabitawan niya ang hawak niyang sandok. Maputla siya, parang nakakita ng multo. "Bakit ka bumalik, Renato? Sabi mo hindi ka na magpapakita." Bulyaw ni nanay, pero ramdam ko ang panginginig sa boses niya. "Kailangan kong makita ang anak ko, Estrella. Karapatan ko yon," sagot ni Renato. Doon nagsimulang gumuho ang mundo ko, Ate Jay. Sa murang edad na 10, narinig ko ang salitang anak na hindi para kay Tatay Gaudencio. Hindi ko maintindihan noon kung bakit kailangang magkaroon ng dalawang tatay ang isang bata. Gabi-gabi, naririnig ko ang bulungan ni nanay at tatay sa kabilang silid. Ang dingding naming gawa sa kawayan ay hindi sapat para itago ang kanilang mga sikreto. Isang gabi, narinig ko ang pag-iyak ni nanay habang kausap ang kanyang kumaring, si Aling Teresita. "Tereng, anong gagawin ko? Akala ko patay na siya sa engkwentro sa Mindanao noon. Akala ko malaya na kami." Hikbi ni nanay. "Estrella, kailangang malaman ni Zaria ang totoo bago pa mahuli ang lahat. Hindi mo maitatago ang dugo ni Danilo sa kanya habang buhay," sagot ni Aling Teresita. Doon ko unang narinig ang pangalang Danilo. Sino si Danilo? At sino naman itong si Renato na nagpapakilalang ama ko? Lalo akong nalito. Ang buong akala ko, ang pamilya namin ay kasing simple lang ng mga tanawin sa Banawe Rice Terraces na nakikita ko sa mga postcard, payapa at maayos. Pero ang katotohanan ay tila isang masukal na kagubatan na madali kang maliligaw. Isang araw, habang wala sina nanay at tatay dahil pumunta sila sa Baguio City para kumuha ng paninda, naiwan ako sa pangangalaga ni Lola Emerenciana. Doon ko kinuha ang pagkakataon para magtanong, "Lola, sino po si Danilo?" Tanong ko habang tinutulungan ko siyang maghimay ng malunggay. Tumigil si Lola sa paggalaw. Tumingin siya sa malayo. Tila tinatanaw ang mga bundok ng Sierra Madre. "Ang lalaking iyon, Zaria. Siya ang unang tibok ng puso ng nanay mo. Pero siya rin ang naging mitsa ng malaking gulo sa baryo natin sa Candelaria noong unang panahon." Ikinuwento sa akin ni Lola ang nakaraan. Si Danilo ay isang sundalo. Samantalang si Renato naman ay isang rebeldeng naging malapit sa pamilya ni nanay. Noong panahon ng kaguluhan, nagkaroon ng malaking hidwaan sa pagitan ng dalawa. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon ang nanay ko. Nagmamahal sa isa, ngunit pinoprotektahan ng isa pa. Habang lumalaki ako, unti-unti kong naramdaman ang pagbabago sa pakikitungo sa akin ng mga tao sa Vigan. Ang mga kapitbahay naming sina Mang Bernardo at Aling Conchita ay laging nagbubulungan kapag dumadaan ako. "Sayang ang batang yan, maganda sana pero anak sa labas." Narinig kong sabi ni Aling Conchita isang hapon habang naglalaba siya sa batis. "Hayaan mo na, ang mahalaga ay pinanagutan ni Gaudencio kahit hindi sa kanya," sagot naman ni Mang Bernardo. Ang bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa akin. Tumakbo ako palayo hanggang sa makarating ako sa dulo ng bayan, malapit sa isang abandonadong bodega. Doon, nakita ko si Renato. Nakaupo siya sa isang malaking bato, naninigarilyo. "Zaria," tawag niya sa akin, "huwag kang makikinig sa kanila. Wala silang alam." "Sino ka ba talaga?" Sigaw ko sa kanya habang tumutulo ang mga luha ko. Sabi ni nanay, "Ikaw ang sumira sa buhay namin." Sabi ni tatay, "Huwag akong lalapit sa'yo." Lumapit siya sa akin at may inabot na isang maliit na kwintas. May pendant itong hugis krus na gawa sa pilak. "Ibigay mo ito sa nanay mo. Sabihin mo, galing ito sa kapatid ni Danilo. Ako ang saksi sa lahat, Zaria. Hindi ako ang tatay mo, pero ako ang nakakaalam
kung nasaan ang tunay mong ama. Nanlaki ang mga mata ko. Kung hindi siya ang tatay ko, bakit niya sinabi sa harap ni nanay na karapatan niyang makita ang anak niya? Bakit siya nagpapakita ng ganong interes sa akin? Bumalik ako sa bahay ng litong-lito. Inabot ko ang kwintas kay Nanay Estrella. Pagkakita niya rito, napaupo siya sa sahig at humagulgol. Dumating si Tatay Gaudencio at nang makita ang kwintas, agad niya itong hinablot at itinapon sa labas ng bintana. Walang hiya ka talaga, Renato. Hanggang nga ngayon ba naman, guguluhin mo pa rin kami? Sigaw ni tatay na halos umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Nagkaroon ng malaking gulo sa bahay namin noong gabing iyon. Nag-impake si Tatay Gaudencio. Sabi niya, hindi na niya kayang tiisin ang mga lihim na pilit. Itinatago ni nanay. Umalis siya patungong Manila para magtrabaho bilang construction worker. Iniwan kaming dalawa ni nanay sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Lumipas ang mga taon, naging dalaga ako sa Legazpi, Albay, dahil doon kami lumipat ni nanay para makapagsimula muli sa ilalim ng anino ng Bulkang Mayon. Doon ko nakilala si Ismael, isang binatang arkitekto na nagtatrabaho sa isang malaking proyekto sa lungsod. Si Ismael ang naging sandigan ko sa mga panahong pakiramdam ko ay wala akong pagkakakilanlan. Zari, ano man ang nakaraan ng pamilya mo, hindi yun ang magdidikta kung sino ka ngayon. Laging sabi ni Ismael habang nakatanaw kami sa ganda ng bulkan, pero paano ako makaka-move on kung ang nakaraan mismo ang humahabol sa akin? Isang araw, habang naglalakad kami ni Ismael sa Kagsawa Ruins, may lumapit sa aming isang matandang babae. Ang pangalan niya ay Aling Remedios. Tinitigan niya akong mabuti mula ulo hanggang paa. Danilo, ikaw ba ang anak ni Danilo? Tanong niya sa isang paos na boses. Nagkatinginan kami ni Ismael. Opo, paano niyo po nalaman? Hinawakan ni Aling Remedios ang kamay ko. Magkamukhang magkamukha kayo. Noong bago siya mawala sa Surigao, lagi niyang ipinapakita ang litrato ng asawa niya at ng magiging anak nila. Sabi niya, babalikan niya kayo. Doon ko natanto, Ate Jay, buhay pa kaya ang tunay kong ama? O baka naman lahat ng ito ay isa lamang malaking pagkakamali? Ang litratong nakita ko sa baul ni Lola Emerenciana ay tila isang mapa patungo sa isang katotohanang matagal nang ipinagkait sa akin. Nagsimula akong mag-imbestiga sa sarili ko. Nagpunta ako sa Taytay Rizal para hanapin ang mga dating kasamahan ni Danilo sa militar. Doon ko nakilala si Sargento Felipe, isang matandang retirado na mahilig magkwento tungkol sa kanyang mga naging misyon. Si Danilo? Isang bayani yon? Sabi ni Felipe habang humihigop ng kape. Pero alam mo ba, Zaria, hindi lang bala ang pumatay sa kanya. Pumatay sa kanya ang pangungulila sa inyo ng nanay mo. Noong huli kaming nagkasama sa Zamboanga, may ibinigay siyang sulat sa akin. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa asawa niya kapag hindi na siya nakabalik. Inabot sa akin ni Felipe ang isang luma at nanilaw na sobre. Sa loob niyon, may isa pang litrato. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang kami ni Danilo ang nandoon. Kasama namin ang isang lalaking pamilyar ang mukha, si Renato. At sa likod ng litrato may nakasulat na, magkapatid sa dugo, magkaaway sa prinsipyo, pero iisa ang mahal, si Estrella. Nabitiwan ko ang sobre. Magkapatid sila? Si Danilo at Renato ay magkapatid? Kaya pala ganoon na lamang ang galit ni Tatay Gaudencio. Kaya pala ganoon ang takot ni Nanay Estrella. Ang lihim na itinago nila ay hindi lang tungkol sa kung sino ang tunay kong ama, kundi tungkol sa isang madugong nakaraan sa pagitan ng dalawang lalaking nagmahal sa iisang babae sa gitna ng digmaan. Nagpasya akong harapin si nanay. Bumalik ako sa lukban kung nasaan siya ngayon, nag-aalaga ng kanyang mga pananim. Pagpasok ko sa tarangkahan, nakita ko siyang nakaupo sa tumba-tumba, hawak ang parehong litratong nakita ko sa baul. Nay, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Tanong ko habang lumalapit sa kanya. Tumingin sa akin si Nanay Estrella. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pagsisisi. Zaria,
Akala ko mas mapoprotektahan kita kung hindi mo alam. Ang tatay mong si Danilo, hindi siya namatay sa engkwentro lang. Ipinagkanulo siya, anak. At ang taong nagkanulo sa kanya ay ang sarili niyang kapatid na si Renato. Halos tumigil ang paghinga ko. Ano po? Nag-away sila dahil sa akin, dahil sa lupa, at dahil sa paniniwala. Noong gabing yon sa Sorsogon, itinuro ni Renato ang kinaroroonan ni Danilo sa mga kalaban. Akala ni Renato, kapag wala na si Danilo, magiging kanya na ako. Pero dumating si Gaudencio. Siya ang nagligtas sa atin. Siya ang tumayong ama mo, kahit alam niyang dadalhin niya ang bigat ng lihim na ito habang buhay. Biglang pumasok sa eksena ang isang tao na hindi ko inaasahan. Isang sasakyan ang huminto sa harap ng aming bahay. Bumaba mula rito ang isang lalaking may katandaan na, pero halatang may awtoridad pa rin. Kasama niya ang isang babaeng nagngangalang Clarissa, na ayon sa kanya ay kanyang legal na asawa. Ang lalaki ay walang iba kundi si Renato. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya mukhang kaaway. Mukha siyang taong nagsisisi. Estrella, Zaria. Nandito ako hindi para manggulo, sabi ni Renato. Nandito ako dahil bago pumanaw ang asawa kong si Clarissa, nalaman niya ang lahat. Gusto niyang bago siya mawala, maayos ko ang gusot na ginawa ko, 20 taon na ang nakakaraan. Lumapit si Clarissa sa akin at hinawakan ang aking pisngi. Zaria, patawarin mo ang asawa ko. Matagal siyang nabulag ng selos at galit. Pero sa loob ng maraming taon, siya ang palihim na nagpapadala ng tulong kay Gaudencio para mapag-aral ka. Lahat ng scholarship na natanggap mo noong college sa Manila, galing sa kanya yon. Naramdaman ko ang pagkahilo. Ang lahat ng akala kong paghihirap namin, ang lahat ng akala kong swerte sa buhay, ay galing sa taong itinuturing naming kalaban. Ang scholarship na nakuha ko sa University of Santo Tomas ay hindi pala dahil lang sa talino ko, kundi dahil sa konsensya ng isang taong sumira sa pamilya namin. Hindi ko alam kung sino ang yayakapin ko o kung sino ang susumbatan ko. Sa isang panig, naroon ang nanay kong naging biktima ng sitwasyon. Sa kabilang panig, ang amain kong si Gaudencio na nagpakabayani sa kabila ng sakit. At sa harap ko, ang taong nagtraidor sa tunay kong ama pero pilit bumabawi sa paraang alam niya. Zari, may isa pa kaming gustong ipakita sa iyo, sabi ni Renato habang binubuksan ang likod ng kanyang sasakyan. May inilabas siyang isang lumang kahoy na kabaong na maliit. Ito ang mga labi ni Danilo. Nahanap ko siya sa isang mass grave sa Samar. Gusto ko, sa wakas, mailibing siya ng maayos dito sa tabi ng puntod ng mga magulang namin. Sa pagkakataong iyon, bumagsak ang lahat ng pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko. Sa harap ng mga labi ng tunay kong ama, naramdaman ko ang koneksyong matagal ko nang hinahanap. Hindi lang ito tungkol sa isang lumang litrato. Tungkol ito sa pagtanggap na ang buhay ay hindi laging itim at puti. May mga kulay ng abo na kailangang intindihin. Habang naghahanda kami para sa libing ni Danilo sa Quezon, maraming tao ang dumating. Mga kamag-anak naming mula sa Bataan, Cavite at Batangas. Doon ko nakilala ang mga pinsan kong sina Rodrigo, Maricel at Efren. Bawat isa sa kanila ay may dalang kwento tungkol sa kabayanihan ni Danilo. Alam mo ba, Zari, si Danilo ang nagligtas sa akin noong baha sa Ormoc. Kwento ni Maricel habang nagtitimpla kami ng kape para sa mga nakikiramay. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagkilalang ito, nananatili ang isang tanong sa isip ko. Mapapatawad ko ba si Renato? At higit sa lahat, mapapatawad ba ni Tatay Gaudencio ang sarili niya sa pagtatago ng katotohanan sa akin? Noong gabi ng huling lamay, lumapit sa akin ang isang batang lalaki, mga nasa edad 7. Ang pangalan niya ay Paulo, anak ni Renato sa pangalawa niyang asawa. Ate Zari, sabi ni Papa, ikaw daw ang pinakamagandang kuya. Ay mali, ate pala na nakilala niya, sabi ng bata habang iniabot sa akin ang isang pirasong candy. Napatitig ako kay Paulo. Wala siyang kinalaman sa mga kasalanan ng tatay niya.
Siya ay inosente. Tulad ko noong unang beses kong makita si Renato. Napaisip ako, hanggang kailan ba dapat dalhin ng mga susunod na henerasyon ang mga pagkakamali ng nakaraan? Kinaumagahan, habang dahan-dahang ibinababa ang kabaong ni Danilo sa lupa, nakita ko sina Tatay Gaudencio at Renato na nagkamayan. Walang imikan, walang maraming salita. Isang mahigpit na hawak sa kamay na tila nagsasabing, tapos na ang gulo. Pero para sa akin, Ate Jay, tila magsisimula pa lang ang tunay na hamon. Paano ko bubuuin ang sarili ko ngayong alam ko na ang buong katotohanan? Paano ko titingnan ang litratong yon nang hindi nararamdaman ang pait ng nakaraan? Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, nakasabay ko si Ismael. Inakbayan niya ako at bumulong. Zari, handa ka na bang malaman ang huling bahagi ng lihim ni Lola Emerenciana? Ano pa ba ang hindi ko alam, Ismael? Tanong ko, kinakabahan. Inilabas niya ang isang maliit na diary na nakuha niya pala sa ilalim ng unan ni Lola bago ito ilibing. Sabi rito, may isa pang anak si Danilo at hindi lang ikaw yun. Napatigil ako sa paglalakad sa gitna ng sementeryo. Ang hangin mula sa dagat ay tila naging mas malamig. Sino ang isa pang anak? Nasaan siya? At bakit hindi ito nabanggit ni Nanay Estrella? Lumingon ako kay Nanay na noon ay kausap si Aling Simeona, ang matandang hilot ng bayan. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata nang magtama ang paningin namin. Tila alam niya na may nalaman na naman ako. Dito na nagsimula ang isa pang paglalakbay. Isang paglalakbay na magdadala sa akin sa mga isla ng Visayas at sa mga liblib na lugar ng Mindanao para hanapin ang kapatid na hindi ko kailanman nalaman na mayroon ako. Isang kapatid na maaaring may hawak ng susi sa huling piraso ng puzzle ng aming pamilya. Habang nakasakay kami sa bus patungong Manila para simulan ang paghahanap, tiningnan ko uli ang litrato. Sa tabi ni Danilo at ng maliit na ako, napansin ko ang isang anino sa gilid. Isang anino ng isa pang bata na noong una ay akala ko ay dumilang sa lente ng kamera. Maghanda ka, Zari, sabi ni Ismael. Ang susunod nating pupuntahan ay ang Davao. Doon daw huling nakita ang batang yan. Ang pangalan ng batang yon, ayon sa diary, ay Gabriel. Sino si Gabriel? At ano ang magiging papel niya sa buhay ko? Ang tanging alam ko lang, ang bawat kilometrong tinatahak namin ay palayo sa tahimik na buhay na kinagisnan ko at papunta sa isang mundong puno ng mas malalalim na confession. Nakarating kami sa Davao City bitbit ang kaba at pag-asa. Sa tulong ng mga kumpare ni Sargento Felipe, natuntun namin ang isang maliit na talyer sa Turil. Doon, nakilala ko ang isang lalaking halos kasing edad ko, si Gabriel. Noong una, ayaw niyang makipag-usap. Galit siya. Galit siya sa tadhana na naglayo sa kanya sa aming ama at nag-iwan sa kanya sa pangangalaga ng isang malupit na tiyuhin na si Mang Karding. Bakit ngayon lang kayo? Tanong ni Gabriel habang nagpupunas ng mantsa ng langis sa kanyang kamay. Buong buhay ko, akala ko itinapon na ako ni Danilo. Ipinakita ko sa kanya ang diary ni Lola Emerenciana at ang lumang litrato. Ipinaliwanag ko ang sakripisyo ni Tatay Gaudencio at ang pagsisisi ni Renato. Sa bawat salitang binibitawan ko, nakita ko ang paglambot ng kanyang mga mata. Hindi pala siya itinapon. Itinago siya ni Danilo sa digos noon para iligtas sa gulo ng digmaan. Ngunit ang taong dapat maghahatid sa kanya kay Nanay Estrella ay napatay din sa gitna ng labanan. Nagyakapan kaming dalawa sa gitna ng maingay na talyer. Isang pagyakap na nagpuno sa bawat puwang ng aming pagkatao. Isinama ko si Gabriel pabalik ng lukban. Ang pagkikitang yon ni Nanay Estrella at Gabriel ang pinakamadamdaming eksena na nasaksihan ko. Humingi ng tawad si Nanay at sa wakas, ang pamilyang pinaghiwa-hiwalay ng digmaan at mga lihim ay nabuo sa harap ng puntod ni Danilo. Pumunta rin kami kay Tatay Gaudencio sa Maynila. Doon, napatunayan ko na ang tunay na ama
ay hindi lang sa dugo na susukat, kundi sa tibay ng paninindigan na manatili kahit hindi mo obligasyon. Tinanggap ni tatay si Gabriel bilang sarili niyang anak at si Renato naman ay tuluyan ng humingi ng tawad at nangakong itatama ang lahat ng kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng pagsuporta sa aming bagong pamilya. Ngayon, tuwing titingnan ko ang lumang litratong yon, hindi na pait ang nararamdaman ko, kundi pasasalamat. Pasasalamat dahil ang isang simpleng piraso ng papel ang naging susi para mahanap ko ang aking kapatid at para mapatawad namin ang aming nakaraan. Ang lihim na akala ko ay sisira sa amin, iyon pa pala ang magbibigay sa amin ng tunay na kalayaan. Mga ka-confess, diyan na nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na gaano man kalalim ang pagkabaon ng isang lihim, gagawa at gagawa ang tadhana ng paraan para lumabas ang katotohanan, hindi para manira, kundi para maghilom. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa akin sa bawat emosyon ng ating kwento. Sana ay may napulot kayong aral tungkol sa pagpapatawad at pagtanggap sa ating pinagmulan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, manatili tayong bukas ang puso at isipan. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel ng Tagalog Wild Confession para laging updated sa mga pinakabago at pinaka-wild na mga kwento. I-follow nyo na rin po ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang diskusyon at pakikipag-ugnayan sa ating mga ka-confess. Muli, ako si Ate J, nagpapasalamat sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi at hanggang sa muli.